Hi guys. Ito nga pala yung pinapanood ko dito sa ibang bansa. Yung galing sa mga experiences, mga lesson, at mga iba't ibang mindset ng mga katulad natin na nasa ibang bansa, malayo sa kanilang home country. So, ito yung magbibigay din sa atin ng at least understanding din para din po sa dinadanas ng mga malayo po sa pamilya. Panoorin po natin yung kanilang mga experiences and yung mga learnings. Napanood kasi ako this morning na isang vlogger na OFW siya at medyo may edad na siya at napauwi na siya at ang dami daw niya pinagsisisihan sa buhay niya na pagiging OFW na hindi siya nakapag-ipon. Yun, it's a lesson learned sa ating mga OFW na palagi ko rin sinasabi. Alam niyo guys, ako iba na ang mentalidad ko ngayon. Di ba dati tayo na yung mga magulang natin nag-iipon sila para may maipamana sa atin mga anak. Ako iba. Pag-aral ko na kayo, natulungan ko na kayo, nabigyan ko na kayo ng magandang buhay. So, make your own life para sa akin mga anak. At yung mga naimpundar ko ay inilalaan ko para sa akin pagtanda. Kasi hindi natin masasabi kung ito ba mga anak natin tutulong pa rin sa atin hanggang sa pagtanda. Kasi kung nagkapamilya na yan guys, hindi na mo na sila pwedeng persahin na magbigay sa'yo, na tumulong sa'yo, lalo't may mga anak na yan. Kaya ako sabi ko nga sa akin mga anak at lagi ko sinasabi, huwag sasamahan loob ninyo na yung mga naipundar ko ay ibebenta ko sa oras na kailangan ko. Kasi inipon kong lahat yan dahil inihanda ko sa pagtanda ko. Dahil naayos ko naman ang buhay nyo, okay naman kayo, may mga trabaho kayo, malalakas ang katawan nyo, mga bata pa kayo, kaya nyo ang sarili nyo. Ako pagdating ng panahon, ayaw kong dumating yung panahon na naaawa ko sa sarili ko, nanghihingi ako. Ayaw kong mangyari, ayaw kong makita ang sarili ko na ganun guys, na nanghihingi ako. Dahil sa dami ng sakripisyo ko, parang naaawa ko sa sarili ko, kaya nag-ipon talaga ako, nag-invest ako. At pag dumating yung panahon na wala na akong kakayahan, sa bagay dito na may libre. Pero syempre, kahit libre dito, may mga pangangailangan ka pa rin. So, ibibenta ko lahat yung mga naipundar ko. Kung wala man ako sa mundo, may natira sa inyo. Pero kung wala, at least kayo na may nabigyan ko na ng magandang buhay, hindi nyo na ako pwedeng masamain. Dahil nagkaroon kayo ng gandang buhay. Dahil sa aking mga sakripisyo, yung aking pananaw sa buhay guys. Ewan ko sa inyo, yun daw mga OFW. Nakakaawa nga ba? Well, sabihin natin na hindi awa eh. Malaking question mark kung bakit kayo na mga OFW ay walang naiipon. At ang naiipon in general ay mga resibo. Okay? Sige na nga, sabihin na nga natin nakakaawa o naaawa tayo. Hindi nakakaawa, naaawa tayo sa sitwasyon na nilalagay nila ang sarili nila. Bakit? Ito nga, makinig kayong mabuti. Kasi OFW rin naman ako. Alam ko yan. Nung mag-OFW ako for so many years, hanggang sa makarating ako rito sa Canada, wala akong ipon. Maniwala ba kayo? Kasi, siyempre, mahal natin ang mga kapatid natin, magulang natin. So, dahil bibigay natin lahat, hindi natin alam kung saan natin dinadala ang pera, marami tayong gustong gawin, bilhin, hindi natin nabibili. Totoo ba? Isa rin ako doon. Nakakatawa, no? Kasi nung umalis tayo, punong-puno tayo ng pangarap na inaakala natin within a certain time, makabili tayo ng bahay, makabili tayo ng sasakyan, yayaman tayo, kaya natin, para bagang si Superwoman eh. Pero ang katotohanan at ang reality, hindi ganun kadali. Ang daming pagsubok, ang daming pawis, ang daming sakripisyo, iyak, at hindi pagtulog sa gabi. Okay? At maraming pangamba. Di mo alam kung hanggang kailan tayo magtatagal sa amo mo o tatagalan ka ng amo mo. Ika nga, hindi natin masabi kung swertihin ka.
Pero ang alam ko lang, marami ang nagdanas ng hirap. Di po ba? Ngayon, ang problema kasi, kung babalikan ko, right? Sobra natin pagmamahal. Wala naman may sobra bang pagmamahal, Mama Bulldog. Hindi tayo nagplano. Hindi tayo nag-set ng goal. Yan ang maling mindset natin eh. Motivation naroon eh. Ibig sabihin eh, gusto ko mag-abroad. Yan o, kikita ako ng dolyares. You know? Pero wala tayong disiplina. Oh, parang may disiplina naman kami ah. Ang sinasabi ko, wala tayong disiplina sa sarili, sa paggastos, sa pagbibigay ng pera, padala lahat. Okay? Baguhin natin ang sistema natin. Okay? Nung umalis tayo, wala naman talaga yung income na yun eh. Pero ngayon, nung panahon namin, nasa mga 10,000 peso lang yata to 15 ang kinikita namin. Ngayon yata, umaabot na sa Hong Kong, Singapore yata, kung di ako nagkakamili, narinig ko yung iba, binawag-wag, nasa between 20 to 30,000 peso. Wow, nung umalis kayo, wala yan ah. Hindi kita ba kayo niyan? Yan, nahihiya pa nga ang pangkaraniwan magtinda ng barbecue o mag-ukay-ukay o ano pa man eh. Ngayon, ang pagkakamali ninyo, pinadala nyo lahat. Ubus lahat. Ngayon, kapag papadala nyo pa lang, hindi pa rin nagkasya. Alam nyo kung ano ang pagkakamali? Teamwork, walang teamwork ang pamilya at yung OFW. Ang alam lang, nag-abroad ka, kaya supportahan mo kami, padala mo pera sa amin. Tapos, ang nangyayari, yung naiwan doon, babae o lalaki, nakatang nga, nag-aantay ng pera buwan-buwan. Okay? Ngayon, kung kapusin at nasira ang budget, tawag uli, padala ka uli ng pera. Ang teamwork na sinasabi ko, hindi yung antay lang kayo ng antay ng ayuda o ng suporta ng inyong mahal sa buhay, kung mahal nyo nga sila. At di kayo kumayod. Ika nga, magdagdag income. Kung mo ba abroad ng isang tao, di na kayo magtatrabaho, titiyaya na lang kayo dyan, nagpapalaki ng ano nyo. Okay? Sorry. Yun naman yung totoo eh. In general, dami nyo tatamaan. Lalaki, mangangabit, mangangaliwa o ano pa man, ganun din. Hindi ko nilalahat. Nangyayari, nasisira ang pamilya. Ang mga anak, napapariwara. Okay? Kasi, ang pagkakala ng pangkaraniwan, pag nag-abroad ang mga magulang mo, mahal nila sa buhay, yayaman na sila, mayaman na sila, andyan ang yabang. Di po ba? Andyan na yung buwan. Nanay, may bibili ako, cellphone, iPhone. Niyo wala nga kayong magandang bahay, mag-iPhone pa kayo. Sorry, hindi ako nang niliit ng tao, right? Sinasabi ko lang sa inyo, nauna ang andyan na yung buwan. Nanay, may bibili ako, cellphone, iPhone. Niyo wala nga kayong magandang bahay, mag-iPhone pa kayo. Sorry, hindi ako nang niliit ng tao, right? Sinasabi ko lang sa inyo, nauna ang garbo nyo sa katawan ninyo eh. O sige, siya na nakakano dyan. Ni ayaw nyo na mumurahing cellphone. Ano ba ang cellphone? Ang cellphone for emergency, tawagin nyo, magulang nyo kung nasan kayo, kung uuwi kayo, kung nasiraan kayo, o ano. Pero ano ginagawa nyo? Chat. I love you, dabi. Kahit na nagkakandautang ang magulang ninyo, maka-iPhone lang kayo. O yung mamahaling cellphone para makapaglaro kayo ng game. Hindi nyo tutukan sarili nyo sa pag-aaral na makatapos kayo para magkaroon kayo ng maganda kinabukasan. Hindi ba? Ayun, nawala ang self-discipline ninyo. Pare-pareho. Pati magulang ninyo, sa pagmamahal sa inyo, bigay todo. Walang naipon kundi resibo ng pagpapadala sa Western Union o Money Mart ba yan o ano pa ba yan. Ngayon, marami na ang sumusuko, pagod na pagod, yung iba bumibitaw na. Tigok! Kasagutan sa kanilang problema. Hindi po ba? Ilan na sa kababayan natin ang nagpatiwakal? Ilan na ang mga kababayan natin na lihis ng landas at naghanap ng mga itik, onion o ano pa ba yan, sibuyas, kamatis, bawang, luya, gisahin mo na para lang magkaroon ng additional na pera. Pero kung kayo may disiplina, eto, paliwanag ko sa inyo, makinig kayo mabuti, baka matuto kayo. Dapat may goal kayo. Ilang taon lang kayo magtatrabaho para makapamahinga. Ang pag-asawa ba,
Nag-asawa ka, iwanan mo anak mo, nandun ka sa kabilang bansa. Nag-ahangad ka na yumaman ka, magkaroon kayo ng magandang pamumuhay. Hanggang kailan ang hinto kung hindi ka na makapagtrabaho? May sakit ka na? At ano nagiging consequence? Sasabihin ng babae o lalaki, ikaw may kasalanan eh, yung pangangailangan ko eh, ikaw lang naman ang gusto mag-upload eh, o ganon. O, yung sa magsisisihan, gantihan sa isa't isa. Hindi tama. Dapat ganito. May goal kayo. Anong goal mo? Oh, na within 5 to 10 years, maglang ako magtatrabaho. Maximum na yon. Bakit naman within 5 to 10, matagal yun, pero ito sa totoo, once na nag-abroad ka na, yung 10 years bali wala eh. Kasi papatuloy mo pa yan dahil wala kang pera na uwi, wala kang pera pa simula ng trabaho, ng pagnenegosyo, ano pa man sa Pilipinas. Okay? Eto, may anak ka. Yung mga elementary high school, hindi masyado pa magastos yan eh. Yung college, between, 4 years to 5 years. May mga tulong na rin sa government pero huwag na natin asahan yan. O ayan, sabi na natin, 4 years, realistic. Pagbili ng bahay at lupa, ang mahirap sa inyo, mag-arbor rin kayo. Gusto nyo mga condominium, bawawaw, good morning ma'am, good afternoon ma'am, hello ma'am. Kaya ayan, na ano kayo sa mga condominium, na alam naman ninyo, wala kayong guaranteed income, na tingnan nyo yung bracket ng edad ninyo, kung mababayaran nyo, ang 25 to 30 years amortization na ngayon, matanda na kayo. Very realistic, nag-abroad din ako, kaya ako nasasabi, ito ngayon na buksan ng diwa ko, hanggang kailan tatagal ang katawan natin sa pagod, sa puyat, sa gutom, mga walang niyang amo. Hindi ko naman sinasabi lahat, alright? Maswerte na lang kayo. Saludo ko kung nakakita kayo ng magandang amo. Maraming kababayan natin napapahamak sa ibang bansa. At maraming mga kababayan natin kumakabit. At dahil lang sa pera. Dahil sa hirap na kabuhayan, dahil mga anak, asawang mga walang ginawa kundi umasa. Hindi ko nilalahat, pero ang dami nyo. Ngayon, kung kayo may disiplina, at kayo magpamilya, ay may plano, may goal sa buhay, makakasama nyo ang mahal nyo sa buhay. Yung ba sinasabi nyo, sige, huwag ka na uuwi nanay, huwag ka na uuwi, diyan ka na lang, dahil kulang ang pera. Tapos pag-uwi ng asawa, nangapit bahay yung asawa, bahay hindi nagawa. Kaya ang sinasabi, self-discipline, may goal kayo, may plano kayo, na mapag-aaral ng mga bata 4 years, realistic na yan. Ipon tayo ng pera para makabili tayo ng lupa at bahay. Yun na lang na hindi masyado mahal. Sa probinsya, di ba may nabibili naman na hindi na makamahalan ng mga lupa? Tapos ayan, maglagay ka ng kubo. Pwede naman ang kubo pa simula. Kung wala kayo, okay. Yung pa kayang magkaroon kayo ng maganda-ganda kubo. Tsaka kayo mag-init-init magpatayo. Hindi wala kayong utang. Hindi. Bili na kagad ng condominium. Yun lang, mura lang naman babayaran, 5,000, 10,000 sa buwan. Ang tanong, paano kung mawala na kayo ng trabaho? Paano kung magkasakit na kayo? Ang hirap sa inyo, niyayakap nyo ang isang bagay na hindi ninyo kayang yakapin. Andyan ang yabang? Andyan yung bahala na. Magkanda utang-utang, patong-patong utang. Hindi ko babayaran, takbuhan ko na lang. Walang nakukulong sa utang. Marami kayong piniperwisyo din, Sa bagay, andyan na ang karma, napiperwisyo nyo ang sarili nyo. Bigyan na natin yan ng bracket ng sabihin na natin na within 4 years, makapag kayo ng lupa, right? Kasi kung tinatabi nyo, bigyan ko kayo ng computation, ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo nagpaplano. Dapat nakasulat din, nakikita nyo, anytime, na magkano ipon ko. Hindi yung binigay nyo na lahat. Bawasan nyo, bigay nyo 15,000, magtipid kayo. Ngayon, sa 15,000 every month, sa loob ng isang taon, magkano ang ititipid nyo? So, nasa 180,000 peso. Naiblong nyo na yung kalahati niyan, okay? So, sa 180,000, sa loob ng 4 na taon, may 360,000 kayo.
May murang lupa, di naman na nyo kailangan ng malaking malaki. Dagdagan na natin ng isa pa yan. 360. So, 180. So, nasa kalahating milyon. Sigurado makabibili na kayo ng lupa sa probinsya. Patayuan nyo ng kubo o patayuan nyo ng bagong bahay ngayon. Metal cladding, magkano lang? 180, meron ka na na 250, 300. Sigurado may bahay lupa kayo. Pagdating naman ng araw, ang mga anak ninyo, magsisimula na yan. Na lumisan, magkanya-kanya na, may mag-abroad, may mag-asawa, o lumipat ng ibang lugar. Di kayo rin mag-asawa matitira doon, pero habang buhay ba na mag-a-abroad ang partner nyo, na maiiwan kayo, at pagdating ng panahon na yon, ano ang nalasap ng OFW? Hinagpis. Magkakanda iyak-iyak dito sa social media. Sana nagtabi ako, nag-iipon ako, hindi ko binigay lahat ng pera. Ngak-ngak. Iyak. Hinagpis. Magbe-blame kayo. Ang pagtulong, kung kaya nyo at willingness kayo, na hindi pagdating ng araw pinagsisisihan nyo, tinulong nyo. Dahil yung pera, binigay mo na, tapos na. Pero sino ang dapat sisihin? Kayo. Kayo na walang disiplina sa sarili nyo. May maaawa ba sa inyo kung wala na kayong pera? Bihira sa daliri natin ang mabibilang kung sino tutulong sa inyo, tutuwang sa inyo. Pero kung kayo ay nagplano, maaari in general, sabihin na natin 65%. Nasa magandang katayuan kayo kesa wala. Naku, nagkadyan naman si Mama Bidel. Alam niyo, nagpapaliwanag lang ako sa inyo. Mataas lang ang boses ko. Pero sinasabi ko nga sa inyo, kaya ako nasasabi sa inyo, OFW rin ako at lagi kong nilagay sa utak ko, kung ako'y mag-aasawa, hindi ko iiwanan ang asawa ko at anak ko. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, kaya ako nag-abroad at nagpunta rito ng Canada. Dahil alam ko, madadala ko ang pamilya ko. Nang maiwasan, yan. Meron pa mga maraming istorya ang mga kapwa nating Pilipino kung ano ang nangyari sa relasyon nila, sa buhay pamilya nila. Marami ang nawasak at mawawasak pa kung hindi natin paplanuhin at wala tayong disiplina sa ating mga katawan. Yun lang. Sobrang hirap po ang maging OFW. Nandiyan pa yung ikaw yung breadwinner, ikaw pa yung panganay, ikaw na yung magpo-provide sa magulang, pati mga kapatid, pamangkin. Tapos manghihingi pa yung mga kamag-anak. Tapos nandiyan pa yung mga kaibigan, mga kakilala ng kakilala, kaibigan ng kaibigan, na kaibigan mo na may kaibigan lumalapit din sa'yo. Lahat na, sa'yo na. Yun, naranasan ko din yung lahat. Tapos, hindi pa sapat yung feeling ko talaga hindi pa talaga sapat. Hahanapan ka pa rin. Ipagkukumpara ka pa. Ganto si ganyan, ba't ikaw hindi ka ganto, ganyan. Dapat ganto, ganyan ka na. Ganyan. Yun, mahirap. Tapos, talagang aabot talaga sa point na yung sobrang dami nun. Alam mo yun, karga-karga mo. Kinikimkim mo na lang. Pero, pagka bumigat talaga, sasabog ka. At yun, mental health mo, nasa depression ka, stress, tulala, hindi mo na alam gagawin mo. Mahirap ang maging OFW. Kahit na yung mga tao sa paligid mo, hindi mo alam kung makakatulong ba sila. Nandiyan, maswerte nga daw na may mabait na boss, amo. Pero yung katrabaho mo, malaking question mark. Minsan, yung kahit na kalahi mo pa yan, is hatakin ka pababa. Walang teamwork. Wala nang teamwork sa pamilya mo sa Pinas. Or walang teamwork sa mga tao na lumalapit sa'yo sa Pinas. Tapos pagdating mo pa dito, yung mga kapwa mo, Pinay, kapwa mo, kalahi mo,
hatakin ka papababa. Mahirap yun. So, madalas talaga si Lord ang lalapitan. Pero, mahirap pa rin talaga ang pagdadaanan. Kaya, yung mga ganitong video, nakapagbigay din ng experience ng iba, na maramdaman mo hindi ka nag-iisa. Hindi lang ikaw ang dumadanas nun. Pero, ganun pa man, lumapit lang kay Lord. Kakayanin. No choice